Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Sa nakaraang ating video natapos tayo na kung saan ay nananakaalis na sila sa kaganapan. Napasigaw sa galit si Robert kung bakit mo dinala ang taong halimaw na yan dito. Kung alam mo ba ang iyong ginagawa dahil sa mga nangyari kanina ay isang halimaw ang tao iyang at kung ganun bakit kasi dinala yan dito di pwede iyang pagkakitaan ng pera. Tumugon ito ay napakahalagang pera. Naiwang nagtataka ang dalawa niyang kasamahan at kung ano na do ang gagawin nila ngayon dyan. Pagpapatuloy, sinabi niya ano daw ang pinakamahalagang pamana ng kultura ngayon. Tumugon naman ang maliit na bata at sinabi isa yan sa sinaunang martial artist at madami itong nalaman kaya napakamahal nito. Tama daw mga sinabi niya at sa paghusga sa mga nakita niya sa pintuhan ay isa itong sinaunang martial artist na galing sa 2,000 years. 2,000 years makalipas ay ito ang maalamat na panahon na kung saan ay ang pinakamalakas na martial arts ay lubos na binuo doon. Na kahit ang mababang klase ng F na grado ng martial techniques galing sa panahon na yun at hindi baba sa halagang 10,000 credits. Pero ang halimaw na yan ay hindi ka-level sa panahon na yun at mababa ito sa S-rank kundi mas mataas pa. Kung ganun na isa iyang S-rank ay para na sila nanalo sa jackpot. Napatingin sila sa halimaw at sinabi pero paano kung siya ay magising dyan? Na huwag ka na mag-alala dahil yang celestial silkworm ay matibay na kahit ang ulo ng Shaolin sect ay hindi ito masisira. May narinig siya kung anong ingay iyon kaya't, unti-unti niya nililangon sa bagay na iyon. Makikita natin na madali lang nakaalis ang ating bida. Magpakawala naman ito ng malakas na energy at sinabi kayong mga bastardo bakit niyo ko tinalihan ng basta-basta kaya sisirain ko na kayo. Napaatras sila at sinabi sabi ko sayo. Alam kong mangyayari ito, na naghanda naman ang captain nila. Nabigla sila sa nakikita nila sa harapan nila na. Ang maliit na bata at may dala-dalang puno ng pagkain sa harapan ng ating bida. Na ang pagkain na ito ay mas mataas ang amoy kung kayat. Na nagtaka sila at napahinto dahil sa ginawa ng maliit na bata. Makikita natin na sobra takaw ng halimaw na ito sige kain lang. Kaya napatingin na lang sila sa bida natin kumakain. Bakit mo pala alam iyon? Sinabi ko na sa inyo na matagal na siya nagugutom at ang pinakamagandang gawin dyan ay pakainin ang nagugutom na halimaw. Na makikita natin na sobra kain at natuyot na ang mga balat nito, na malapit na matapos kumain ito. Namangha naman sila sa ginawa ng maliit na bata tama daw ang ginawa nito kanina. Habang makikita natin na labas ng Earth ang spaceship na hindi parent sila nakakaalis at natapos na ang ating bida sa kinakain niya kayat. Napasabi ito kayo ay hindi isang magnanakaw pero kayo ay isang bounty hunter na aksidenteng nagising ako sa pagkakatulog. At ngayon nagising ako bago sa mundo ko ng 2,000 years. Na ang mga tao ay matapos saktan ang isa't isa ng walang katapusan. Na senara ang mundo ng Earth kung kaya't nakapagdesisyon sila na manirahan sila sa kalawakan. Tama daw ang ating bida pero nagbago na do ang lahat simula. Nagising siya at nagdesisyon sila na hindi pinapayagan ang anumang armas maliban sa martial arts, kasama ang nuclear weapons. Kaya nagtaka ang ating bida kung ano ang nuclear weapons. Ipaliwanag niya sa taong 1105 na sa galactic ng calendar. Galactic ba iyon na kung ganun ay nagpasya sila tumira sa kalawakan? Ngayon ay naintindihan mo na ba na sa pagkagising mo ng 2,000 years dapat ka magpasalamat? Ano ba ang pinagsasabi mo? Kilala mo ba kung sino ako?
Kaya nagalit ito sa kanila at sinabi, kayo mga bastardo, sinusubukan nyo akong lukuhin, gusto nyo na ba mamatay? Kaya't tinuro ng tatlo sa kaliwa. Napatingin naman ang ating bida, na sa mga mata niya ay ang nabubulok na mundo ito na walang sigla-sigla. Tignan mo, iyang lugar na yan ay nabubulok na kung saan ay ikaw lang ang nakatira dyan. Dyan sa mundo iyang siya nabuhay. Tumugon Street, sinabi, oo, dyan ka nakatira. Na ang mga nakikita niya ay napuno ng mga nabubulok. Kaya't dinamayan niya ito at sinabi, ngayon sa amin ay naniniwala ka na. Kaya't nagalit ito na nagpalabas ng energy at sinabi, kala mo gusto ko magtiwala sa inyo, di maari yun at wala na kayo pag-asa sakin. Napapikit na lang siya dahil napaka magalitan ang ating bida. Kaya si Robert ay nagtaka kung ano ito na amoy niya. Yun pala sa ating bida ay sobra baho. Kaya naamoy na din ng captain at sinabi, kailangan mo muna maligo. Pati na rin ang buhok nito na sobra haba at napaisip ito na kalimutan niya pala iyon dahil tumagal ito sa spaceship nila. Kaya sinabi, saan ang shower na pinapalibutan ng mga langaw sa taas? Na makikita natin na naghihintay sila sa ating bida sa labas ng polygohan. Sa loob ng polygohan ay makikita natin sa loob ang bida. Na sinabi ni Robert, bakit hindi na lang niya inayahan ang buhok, bagay panaman sa kanya iyon mukha halimaw. Na sa loob nito ay makikita natin ang mga nahuhulog ng buhok ng ating bida habang siya ay naliligo. Na si Robert ay natatakot na makita ang itsura niya na kung ano ang makakalabasan pag natapos ito. Napatanjin na lang sila sa mga harapan nila ay naglalakad ang bida natin na basa-basa. Na nakayuko ito habang nagpapyunas ng ulo. Na makikita natin na may mga muscle ito sa mga katawan at nagpapyunas ng basa sa katawan. Sinabi, meron pa ba sa mga kinakain ko kanina dahil nagugutom pa siya? Na ang mga kasamahan niya ay nabigla. Lalo na ang captain nila na naiwang nagtataka dahil napakabata nito. Pagkatapos ay umalis na sila. Makikita natin ang ating bida ay napatingin sa labas na namamangha sa mga nakikita niya. Napaisip siya sa mundo nila dahil mag-isa siya doon na nalulungkot at sobra ganda ang mga nakikita niya ngayon. Napahinto ang bida natin. Dahil sa mukha niya ay pinipisil ng captain na nagtaka ang ating bida. Sinabi, ilan taon ka na ba at sa tagal ng pagkakatulog mo ay ganyan pa din ang mukha mo? Napatingin sila sa likuran at sinabi ni Robert ay ang halimaw na yan ay hindi normal. Na makikita natin ang kanilang pupuntahan ay isang malaking bata na may milkway na tinatawag na Pleiades. Dito nagpupuntahan ng mga manglalakbay para kumain o magnegosyo. Na makikita natin na madam ang mga tao kumakain dito sa pupuntahan nila na tinatawag na Wild Crane Inn. Na ang maliit na bata ay nagulat dahil sa hapuran niya ay sa mga mata ng ating bida. Na kumakain ito ng sobra dame pagkain na naman. Sinabi ni Robert, kung iba tao iyang ay di kakayanin. Tumugon siya, kaya nga 2,000 years siya nagugutom. Na ano yun, kakain siya ng marami na nagkakahalaga ng 2,000 years ng pagkain. Kalmado lang ito at sinabi, sa nakikita natin ngayon ay parang ganun nanga. Natapos na maubos ang ating bida ang kinakain nito. Pagkatapos ay makikita natin ang isang matabang lalaki na may salamin. At sinabi, isang tao ba ang ebebenta mo? Na ang nagsasalita ay walang iba ay ang tagabantay ng Wild Crane Inn na may dalawa ito kasamahan sa likuran. Tama daw siya na sobra mahal nito at napakahalaga. Grabe, sobra mahal pala niyan, katulad ng Blazing Devil, napaka-arrogant mo naman. Sinabi, ilan pera daw ang nagkakahalaga ng 2,000 years old martial arts at ito at malakas na may S-rank na grado.
Napatigil ang baboy sa pagsisigarilyo dahil nagulat ito sa mga sinabi ng dalaga. Na makikita natin ang isang usok, na galing pala sa baboy na yan at nakaalis nangga ang kinakausap niya. Tumugon naman ang tagabantay niya na totoo pala kung ganon ay isang S-rank ito galing sa 2,000 years ito ay magandang martial artist. Sinabi niya 0 credit ito. Nagulat nga ang tagabantay at sinabi mahalaga ito boss. Sinabi niya 0 credit di ka ba nakakarinig habang ito ay naglalabas ng usok. Napaisip siya kung mabebenta ang ating bida ay malaki pera ang makukuha niya na kaya na nila makabili ng magandang bagay. Nakaupo na ito at sinabi saan si Sonja. Tumugon si Robert, pumunta siya sa pahimilihan ng kanilang supply at ano ba ang resulta sa pinag-usapan nyo. Binulong niya na maganda daw, may nahanap na siya bibili sa ating bida. Pero di pa niya natatapos ang sinasabi niya na napatingin siya sa bida natin. Nasa harapan niya ang madaming plato na busog ang bida natin. Ano nangyari dito, bakit sobra dami niyan? Sinabi ni Robert na swerte daw sila kaya tumigil na to at sinabi niya kung hindi lang sa pera, gagawin ko lang. Kaya bumukas ang punto, na napatingin ang mga kumakain dito at mga nagbabantay, na may pumasok ng 6 na tao, na nagulat ang captain dahil kilala niya ito, na ang 6 na ito ay isang pala sa Heavenly Demon Sect. Pagpapatuloy dito nga ay may pumasok na 6 na tao, na ang 6 na ito ay isa sa Heavenly Demon Sect, na nagulat nga ang dalaga dahil sa nakita niya sa daanan ng pintuhan. Na ang kalbong tao na to ay napalingon, na may hinahanap itong tao, na ang mga tao ito ay may hinahanap na wanted. Yung kalbo na yun ay leader ng Red World Wolf Squad na si Son Senwuyo. Na ang Red Wolf Squad na ito ay nag-inspection sa Wild Crane Inn galing sa Demon Sect at ano ba ang pakay nila dito? Na may hinahanap yang tao dito kung kaya't tumahimik tayo. Napasabi ang ating bida, Demon Sect ba sila? Nagtaka ang dalaga. Nagsalita siya na may tira pa sa bibig niya na ang Demon Sect yun, pwede mo ba sabihin ang Heavenly Demon Sect? Tumugon siya at sinabi hindi mo alam ang nangyari sa Heavenly Demon Sect dahil natulog ka ng 2,000 years at dahil sa Heavenly Demon Sect ay dati pang umiiral. Pero bakit hindi tumatakas ang mga tao at kung ito ay totoong Demon Sect ay ang mga tao ay natatakot sa gulat? Na ang Heavenly Demon Sect ay may sarili ugali pero ang ipinagmamalaki pa rin nila ang kanilang sarili bilang ang nangunguna sa orthodox na sekta sa buong universo. Nagulat nga ang ating bida at sinabi Heavenly Demon Sect ay isang orthodox na sekta. Na ang kalbong ito ay nagsimula na mag-inspection at maghanap. Na ang kalbo ito ay may nakita siyang wanted. Na ang mga tao nasa gilid niya ay napatingin na lang sa kanya. Ito pala ang tao yun na walang kasama at tahimik. Na lumapit ang kalbo at sinabi timingin ka nga sakin. Kaya makikita sa system ang katayuhan nito. Gender ay lalaki, internal energy 52.7C. Loaded martial arts 5-star Blackbird art at ang impormasyon niya ay wanted sa pagnanakaw at pagpapatay. Kaya sinabi ng kalbo na pasalamat ka ngayong araw dahil hindi ka ang pakay namin. Kaya tinitignan niya ito sa mata na ang tao nasa harapan niya ay natatakot sa mga titig niya at sinabi ng kalbo kaya pumunta sa alliance ng martial ngayon at isuko ang iyong sarili kung hindi mo gagawin. Na hindi naniya na tuloy ang mga sinasabi niya, na may humawak sa kanya ulo. Ayun pala ang ating bida ang humawak at sinabi kahanga-hanga ang iyong ginawa. Kaya bigla na lang nagulat ang mga tao tagabantay lalo na ang mga naglalarong nga matanda sa ating bida. Paano kahanga-hanga ang ginawa mo?
Nayamakap ito sa ulo ng kalbo at sinabi paano dapat magparusa sa mga taong nakamit ang gayong tangkad. Pati ang wanted ay napatulala na lang sa nakikita niya. Napasabi ang kalbo na isa siyang bata na may sakit sa ulo. Kaya sinabi ni Robert na wag munang kalabanan yan at sinabi niya sa sarili niya na kulang sa social skill ang ating bida. Kaya naman hinawakan niya ang kamay ng ating bida at sinabi, bata, alam mo bang maswerte ka ngayon? Araw, kaya may nararamdaman siyang martial arts sa katawan ng ating bida. Napuno nangga sa galit ang kalbo kaya lahat ugat niya sa katawan ay naglabasan, kaya ang dalawang tao nato ay nagtaka kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya't punong-puno sa galit ang kalbo na makikita natin sa gitna ng bahagi ng katawan niya na may umiilaw. Kaya na max activate ang internal energy drive system nito na tinatawag sa pamamaraan na Blood Wolf Demon Arts. Sa mga mata nito ay wala nato control sa sarili. Kaya't nagnapasigaw ito sa galit at napasabi, tumigil ka na sa kakahawak mo sakin, bastardo ka. Makikita natin ang madaming energy ang naglabasan sa kanya at sa pagkalakas-lakas ay pati ang mga lamesa ay nagsiliparan. Na makikita natin sa mga takot ng mga tao may ginagawa at mga matandang naglalaro. Pati ang kasamahan niya ay nagulat din. Na pagkatapos ay may nahuhulog na maliit na bato. Nagtaka naman ang kalbo ito kung sino ang tatlo iyon. Na ang tinutukoy nito ang ating bida at mga kasamahan nito. Kaya, titingnan niya ang pagkakilanlan ng ating bida sa pamamagitan ng system niya. Gender wala. Internal energy wala. Loaded martial arts wala. Database not registered. Paano nangyari iyon na wala siyang internal energy pero buhay pa rin siya? Ayan ay isang Blood Wolf Demon Arts, isa sa mga mababang level ng martial arts na kabilang sa Heavenly Demon Body Cultivation Arts at nandito pa rin yung teknik na pasa sa mga henerasyon. Kawawa naman ang iyong internal energy at ang iyong chi ay hindi nagkakasundo. Na tila ang iyong paraan ng pagsasanay ay naglalagablab. Pero ang pakikipagkita sa akin ngayon ay ang pagkakataon na buhay para sa iyo, diba? Kung kaya't hayahan mo akong personal na itama ito para sa iyo habang lumalapit ito sa kalbo. Na makikita natin na sumugod ito at sinabi, ikaw kang baliw, mamatay ka na sa mga kamay ko. Kaya ginamit niya ang pamamaraan Red Wolf Demon Claw first from. Kaya sa pag-atake niya dito ay nahilagan lang ng bida natin. Na makikita natin na sobra laki ng kalmo sa likuran ng ating bida. Sa pangalawang atake ginamit niya ang Red Wolf Explosion, na madaling namang nahilagan ng ating bida. Sa pagkadame-dame ng nilabas nitong mga techniques ay madami nato nasira at makikita natin na ating bida ay di na makita sa sobra bilis makahilag na ang mga ginamit ng kalbo ay ang Red Wolf Tremor Wave, Red Wolf Ghost Claw. Ninas nato sa galit dahil nagagawa ng ating bida na makahilag ng madali. Kung kaya't gagamitin niya na ang halas niya para mamatay natong baliw na bata. Makikita natin na ang uling teknik nato sa mata na tinatawag na Red Wolf at hindi nangga natuloy ang sinasabi nito. Kulang pay ang lakas mo para matamaan mo ko, na sa pagkalakas-lakas ng atake ng ginawa niya ay pati ang dalawa mata nito ay namumulta na at makikita natin sa ulo nito ay parang insekto sa ating bida. Ayon nangga isang atake ang pagkalakas-lakas na sa mga bato ay sobra sira-sira at isang atake lang tamba ang kalbo na pasabi na lang siya na isa kang temang para mapatamba mumoko. Boom, sobra lakas ng bagsakan ng kalbo na makikita niyo naman ang mga bato ay nagkawasak-wasak, grabe nga ang ating bida. Labis na bigla ang mga kasamahan ng kalbo dahil sa mga nakikita nila. Pati rin ang mga nanunood nito na mangha sa katapangan ng ating bida.
Sinabi ng isa na may bago na tayo tagapagligtas ng tulad natin. Tama ako Prina, ang kasamahan nito ay sobra na mangha. Pati rin ang Captain at si Robert ay pinapanood ang nangyayari. Pagkatapos ay makikita natin na kasabsab ang ulo ng kalbo sa sahig. Kailangan mong matuto katulad ng isang parrot. Tandaan mo, ang tunay na martial art ay hindi lamang nanggagaya, kailangan mong gumawa ng sarili mo. Kung naintindihan mo na, tumayo ka at subukan mo ko muli. Tumayo ka kalbo. Habang pinapagalitan ng ating bida ang kalbo, iyon ay ang mga kasamahan nito ay nanunood lang. Na mga kasamahan nito ay nagtaka kung paano nagawa ng ating bida iyon. Kaya't wala na silang iba pang magagawa kundi patayin ang baliw na bata, kaya sumugod na tayo. Isa dito ay nagsabi, bakit mo pinatay ang aming leader na kalbo? Na makikita natin na sa harapan na ng ating bida ang 5 insekto. Pagkatapos niyan, sa isang bilog na mundo ay tinatawag na Heavenly Demon Sect District 32, na makikita natin na mga kasamahan ng kalbo na bagbag sa ating bida, at isa dito ay bumakat ang kamay niya sa sobra lakas. Na ang tao nakakita sa pangyayari ay wala nang masabi sa gumawa na yun. Na ang kalbo nito ay tinitignan ng isang manggagamot na doktor na sa mukha nito ay nabagbag, pati ang mga ngipin nito ay nagkasira-sira. Na ang screen pala iyon ang tinitignan niya, na ang mga tao magkakagulo sa pinangyarihan. Napapikit ito na di siya makapaniwala sa nangyayari, at siya pala si Jong Ritek, isang commander ng Heavenly Demon Sect. Na lumapit ang matanda at sinabi, buti na lang matinding pasa lang ang natamo nila doon, ay hindi nanganganib ang mga buhay. Sinabi ni Song Ritek, maswerte ba talaga iyon? Makikita natin nasa screen ang bida natin at gayunpaman laban sa isang hindi kilalang estranghero. Ang ating Red Wolf Squad ay inilagay sa ganang kalagayan, na ang kausap niya pala ay isang senior elder na si Jo Chunrock. Yung sinabi mo ay hindi ang bata naka-registered sa Martial Alliance database? Opo boss, hindi yan naka-registered. Na ang spaceship nila ay nakaalis na, at na ang grupo nila ay may bounty na S-Devil. Kaya sa loob ng spaceship ay ang captain ay nagtataka na sa mga nangyayari, na kung sino ba talaga ang ating bida. Na ang ating bida ay tahimik na naghihintay ng kanyang pagkain. Na matapos mangyari iyon ay umalis sila sa Wild Crane Inn, pero kaya natin matrack sila. Sagot ni Jo Chunrock, dapat ba tayong magpadala ng karagdagang team boss? Hindi na kaya ko na ito mag-isa? Kaya nagtaka siya, pero naunawahan na niya. Kaya makikita natin na nagpaalam na ito sa kanyang boss. Pagkatapos ay ang commander na si Jong Ritek ay may pinindot na green button. Nasa screen nito ay may tinatawagan siyang kung sino. Na sobra tagal naman sagutan nun. Bakit kayo napatawag sa amin, Commander Jong Ritek, na nakangiti? O baka may hiling ka, Commander Jong Ritek? Na ang commander na ito ay seryoso sa sasabuhin niya. Kailangan niyo po ba ng aming grupong Greenwood? Lumipat tayo sa captain na tahimik na patingin sa salamin dahil sa mga iniisip niya sa ating bida. Abangan ang susunod na part 4. Dito ay malaman ng captain ang buong pagkatao ng ating bida patungkol sa kanyang nakaraan.